Eto na, humarap na naman sa media po at kanya namang karapatan yan si dating Senador Sonny Trillanes at kanyang ini-expose at pinag-uusapan dito ang kanyang ipinail na kasong plunder. Wow, plunder, mabigat ito. Pakinggan po natin. Araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Sir, ano po yung ebidensya natin? Ano po yung natin para ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito. Tatay ito at kapatid. At hindi pwede niyang hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies ng tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon at kaya sila nagjo-joint venture. Tapos, may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? Diba? So, yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka naisampa na to. Sir, si former President Duterte, bakit siya kasama din dito sa Bakit nasama si Duterte? Dahil siya yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo, at halos si isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, so simula pa nung alkalde si Duterte, itong kaso na po. Hindi Bastong Pares po ito. Yes. Trillanes. Simula ito noong 2008 hanggang present.
Okay? At ano ito? Hindi ito minsanan lang. Halos 200 contracts ito. Sa mga kontrata, ano po po problema na Ayan po, dating Senador Sonny Trillanes ang nag-file mismo. Siya yung petitioner, siya yung complainant dito ho sa plunder. Case laban ho ay dating Pangulong Duterte at Senador Bongo. Although si Senador Bongo ilang beses na rin hong nagpaliwanag, nagamit na rin natin ang kanyang mga paliwanag na hindi daw totoo ito. Wala daw silang kinalaman dyan. Wala daw siyang kinalaman dyan sa sinasabi at mga kontratang ito. Senador daw siya at hindi siya negosyante. Yan ang sinasabi naman ni Bongo sa kanyang mga paliwanag. In other words, kung negosyo yan, lehitimong negosyo ng kanyang pamilya, hindi daw siya nakailang. Siya ay naglilingkod lang bilang senador. Kaya lang, detalyadong inabanggit dito ni Trillanes na yung matinding koneksyon ng pamilya ni Go dahil siya pala yung special assistant to the mayor nung panahon yon at naging special assistant to the president nung panahon din ni Duterte. So ayun po, ibig sabihin mula mayor hanggang naging pangulo, doon po nakakita ng mga dokumento. So talagang consistent itong si Trillanes. Yung kanya sinasabi nung araw kahit siya nilait-lait, kahit siya pinagbantaan ng buhay nung panahon yon, 6 na taon siyang binubugbog ng mga Duterte supporters sa social media. Kaya pala hindi siya natinag, talaga pala seryoso. Bilang background, si Trillanes din po, ang kanyang grupo, ang unang nag-file ng kaso paglabag sa karapatang pantao sa International Criminal Court 2017 pa. Magdalo group yan. Tapos yung mga biktima ng tukang. Tapos eto na nga ngayon, sunod-sunod. Dinirekta na niya sa ombudsman yung kaso. Medyo mabigat po ang plunder, non-bailable offense. Walang pansamantalang paglaya kapag mayroong probable cause at mayroong warrant of arrest. So alam ko naman, kayang harapin niya ni Senador Bongo dahil si Senador nandito sa Pilipinas. Ang isa yung kanyang dating amo at ngayon amo pa rin niya, si Duterte, nakakulong sa ICC. So tingnan natin kung ano mangyayari. Pero kahit sa isang banda, ano man lang yung paniniwala, siyempre yung mga maka-Duterte, ibang comment niyan, pati ako binabanatan ng mga yan kasi hindi niya naintindihan, trabaho lang natin ang magbalita. Yung ganun silang kababaw Pero ito, sa isang banda, ito yung tamang proseso. Walang shortcut. Pag may issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Rule of law. Ibibigay ang pagkakataon sa mga inaakusahan na ipagtanggol ang sarili. Yan ang maganda. Kaysa sa yung shortcut. Walang investigation, walang kaso, tapos gagantihan ka na lang, tutukan ka, yun ang shortcut. Hindi dapat yun. Mali yun. Labag sa karapatang pantao, labag sa Philippine law at international law. So tama lang na dalhin sa proseso ang pagpapile ng kaso at nang magkaroon din ng pagkakataon ang mga inaakusahan.